Josie, bakit mo naman ako kay Marilyn, no? Hindi pa rin ako pinapansin, eh. Buti nga sa'yo, pagkatapos ng ginawa mo sa kanya, hello! Hindi pa ba niya nasabi sa'yo na noong gabi nagparehas kayong lasing at hinalikan ka niya? Ako ang iniisip niya at hindi ikaw! Kumusta na ba si Marilyn ngayon? Ano ang lagay niya? Naku, hindi na nga niya alam kung saan kukuha ng pera, pambayad ng ospital, tsaka gamot, no? Bayad na lahat ng gamot, pati nga yung bill ng ospital, bayad na rin. Ma'am Josie, sino yung tumulong sa akin? Si Jerome ang nagbayad ng lahat. Ano nangyari? Lahat ng in-offer ko sa kanya para tumira dito si Marilyn, tinanggihan niya. Well, you have to do something about it. You want Marilyn to live here? Because we all know na si Marilyn pala ang apo ko. At hindi naman pala ikaw. Bakit ba ang init-init ang ulo mo sa akin? I gave up Jerome for you. Ang pinakamamahal kong tao. Nakapag-break ako sa kanya dahil sa inyo. Gusto mo makipagbalikan kay Jerome? Go ahead. Ano yung ginagawa mo? Sobrang tanga ko na pinakawalan kita, Jerome. Mama, nakita niyo ba si Darlene? Kanina ko pa siya hinahanap eh. Hindi. At wala akong balak na makita pa siya. Kung nawawala siya, sana hindi na siya bumalik. Mama, kung pwede lang sana, pakisamahan niyo na si Darlene. Kahit para sa akin lang. Ziggy, ang hirap ng hinihingi mo sa akin. Lalo na ngayon at napatunayan nating hindi mo siya tunay na anak. Mama, tayo rin naman ang may kasalanan eh. Tayo naman ang nagpalaki sa kanya, hindi ba? Pues, mayos siya. Malaki ang kasalanan niya kay Marilyn. Nagaw niya ang mundo na dapat ay kay Marilyn. Darlene, ano ba? Teka lang. Huwag mo sabihin hindi mo na-miss yun, Jerome. Kasi ako na-miss ko yan, Jerome. Na-miss kita. Di mo ba narinig yung mga sinabi ko? Si Marilyn na ang mahal ko ngayon. Wala nang iba. Pwede ba? Pwede ba huwag na natin lokohin yung mga sarili natin? Alam ko na hanggang ngayon, may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Wala na, Darlene. Hanggang pagkakaibigan na lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Akala ko ba malinaw na rin sa'yo yun? Pero yung mga sinabi mo na yung lalaking maswerte magiging boyfriend ko, don't you want to be that guy? Darlene, pasensya ka na kung sa tingin mo pinaasa kita. Pero malinaw na sa akin ang lahat. Hindi na ako makakipagbalikan sa'yo. Kung mabuti pa, umalis ka na, Darlene. Umalis ka na. Jerome! Darlene, umalis ka na! What? Nakikipagbalikan ka na naman sa lalaking yun? Oo. Tsaka ano naman problema dun? Mahal ko si Jerome at si Jerome na naman yung lalaking minahal ko. At ngayon na walang pakialam si Lola sa love life ko, eh di wala namang masama kung magsasama kami ni Jerome. There is. Di ba sinabi nga niyang in love siya doon sa pet monkey? Ay nako, alam mo, sinasabi niya lang yun. Hindi niya naman talaga mahal si Marilyn. Naawa lang siya sa babaeng yun. Tsaka, besides,
Sa tingin mo ba magkakagusto si Jerome kay Marilyn? You know what? I'm not in favor of this. If I were you, kay Aaron na lang ako makikipagbalikan. Walang kahirap-hirap, Terlene. I'm sure isang text mo lang sa kanya, papayag na siya na maging girlfriend ka niya uli. No way! Wala akong gusto sa kanya. Tsaka, nakakalimutan mo ba? Ginamit ko lang naman si Aaron. Look, at least si Aaron ang galing sa mayamang pamilya. First comes to worst, tanggalan ka ng mana, palayasin ka sa resort na to. I-fall back ka. Bakit? Sa tingin mo ba pera lang ang mahalaga sa akin? I'm just thinking of your future, Darlene, okay? Ayoko namang sayangin mo lang yung oras mo kay Jerome. Si Jerome kasi wala na siyang gusto sa'yo. Wala pa siyang trust fund. Let me make things clear to you, Allison. My heart is not for sale. Tsaka mahal ko si Jerome, so gagawin ko lahat para lang mabawi ko siya. Ziggy, Mama, take a look at this. what's this? Pina-background check ko ang personality ni Marilyn. At yan ang nakita ko. Consistent honor student siya at Dean's Lister ng college. Very impressive, ha? In spite of her situation, may ganito siya? I know. Well, apo ko siya. Nakalimutan mo na ba? Valedictorian ako when I was in high school and summa cum laude in college. So, kitang-kita. Kailangan kuhanin natin siya dito sa resort. I-hire natin siya. Sayang ang talino ng bata. HRM naman ang kinuha niya, hindi ba? So, yun pala ang balak mo para sa information na to, no? Mm-hmm. Pero, di ba, ayaw mo ng mga ganong itsura dito sa resort natin? Siyempre, itatago ko siya in the closet, in the office, para walang makakita sa kanya. We need to get her. Baka iba pang makinabang sa talino niya. Kailangan dito na. Walang problema sa akin, Mama. Ang tanong kung papayag ba siya. Let's try and hope. I'll give it a shot. I'll go to her. Good luck. Good luck, Mama. Josie, Uy! Ano, nagkabalikan kayo? Nino ho. Nino? Ni Marilyn, alangan naman tayo. Di ba nag-usap kayo kagabi? Dali, magkwento ka na. Teka lang ho. Ate Josie, hindi ho kami nagkita ni Marilyn kagabi. Kaya nga ho ako nandito, nagbabakasakali ako na baka makausap ko siya eh. Ano eh? Sabi niya sa akin, handa na daw siya makipag-usap sa'yo, kaya pupuntahan ka niya sa restaurant kagabi. Hindi kayo nagkita? Hindi ho. Sigurado. Uy, Marilyn! Oh, si Jerome, akala ko ba mag-uusap kayo? Para sa'yo, Marilyn. Sinungaling ka! Ha? Sinungaling ka! Marilyn! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Ano ba nangyari sa'yo? Akala ko ba napatawad mo na siya? Dahil yan, manloloko ka! Kahit kailan hindi na ako maniniwala sa lahat na kasinungalingan mo sa akin! Marilyn, alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. At hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran mo, pero sana pakinggan mo yung sasabihin ko sa'yo ngayon. Alam ko naman Marilyn. eh. Mahal kita, Marilyn! Mahal kita! Tama na! Sinungaling ka eh. Tama na, huwag ka nang magsinungaling. Alam ko naman eh, na hindi mo ako mahal. Kahit kailan hindi mo ako kayang mahalin. Tanggap ko na yun. Tanggap ko na yun. Hindi totoo yan. Ay! Bibigyan mo lang sana ako ng pagkakataon para mapatunayan ko sa'yo ang nararamdaman ko. Ano? Ginagawa mo lang naman to dahil naaawa ka sa akin, diba? Pwes, hindi ko kailangan ng awa mo. Kaya kong mabuhay kahit wala ka. Kung si Darlene talaga yung mahal mo, eh di doon ka na. Kayo naman talaga yung bagay eh. Magiging masaya pa ako para sa inyo. Marilyn. Eh, Diyan. Wala ka magtrabaho.
Teka lang nga muna. Hindi kita maintindihan. Eh, kahapon lang. Gustong-gusto mo na makipagbati sa kanya. Aba, Josie. Nakita ko silang dalawa ni Darlene nung pumunta ako dun sa restaurant. Ha? O, edi sige, edi si Darlene, eh, baka naman nag-uusap lang sila. Nakita ko sila. Nakita ko sila nag-aalikan eh. Ano? Naghahalikan? Eh, walang iya pala talaga yan, Jerome na yan eh. Ang kapal ng mukha, gusto pang pagsabayin kay ni Darlene. Naku, subukan yung magpakita sa akin. Oo, kasi maasa ako. Maasa ako na magiging okay kami dalawa. Parang tanga-tanga ko pala para maniwala na mahal niya talaga ako. Yan, Jerome na yan. Ngayon na ako nakumbinsi. Talagang manggaling siya mambobola. Biro mo, pati ako napaniwala niya na mahal ka niya. Iya mo, Marilyn. Magmula ngayon, hinding-hindi ka na niya pwedeng guluhin. Kasi gusto ko na siya kanina. Kung pwede nga lang, alisin ko na siya sa alaala ko. Kasi ang sakit-sakit eh. Ang sakit-sakit eh. Ay, ang sakit-sakit eh. Ayoko na. Habang tumatagal, lalong tumitindi yung galit sa akin ni Marilyn. Ikaw din naman. Ikaw din naman kasi Jerome. Eh, sinabi na sa'yo, ayaw ko munang makita, katigas ka ng kulit mo. Oo nga. Bigyan mo muna kasi ng konting panahon. Malay mo, baka hindi pa handa makipag-ayos si Marilyn sa'yo. Yun na nga yung nakakapagtaka, Noy. Ang sabi sa akin ni Ate Josie nung nagkita kami sa ospital, nagpunta daw dito si Marilyn para magkausap kaming dalawa. Oh, wala namang kahapon Yun nga rin ang pinagtataka ni Ate Josie, bakit na bigla-biglang bumalik yung galit sa akin ni Marilyn. At ang hindi ko pa maintindihan, pinagtutulakan niya ako kay Darlene. Ang sabi niya, mas magiging masaya pa daw siya para sa aming dalawa. Baka nakita kayo ni Darlene, tapos nakita niya kayo nag-uusap, akala niya mas gusto mo si Darlene. Hindi niya dapat isipin yun. Sa totoo lang, wala na ako nararamdaman para kay Darlene. Pero si Marilyn, siya yung babaeng para sa akin. Dok, kamusta na ho yung nanay ko? Well, nagmamalas na ang BP ni Perlita. Kung magiging consistent siya, after a few more days, pwede ko na siyang i-release. Talaga ho? Sana magtuloy-tuloy na yung pagaling ng nanay ko. Sana po. Sige pa, mauna po. Salamat po. Ma'am Charito, ano pong ginagawa niyo dito? Di ba pinaban ko na kayo? I'm sorry, you can't do that. Kasi kumpadre ko ang may-ari ng hospital na ito. So ano pong ginagawa niyo dito? Ano pong kailangan niyo sa akin? Ano ka pa naman? Hindi naman ako nagpunta rito para manggulo. Nagpunta ako rito kasi may offer akong job sa'yo sa resort as one of my staff. Pero huwag kang mag-expect, ha, na pareho kami ni Giselle na ibibigay ng sweldo sa'yo. Kahit apo kita, apo, syempre, kasweldo mo pa rin yung mga staff ko doon. At, most and foremost, sa loob ka lang ng opisina magtatrabaho kasi hindi ka pwedeng makita ng mga guests kasi, di ba? Teka lang ho, ah. Andito po ba kayo para bigyan ako ng trabaho o para lang laitin ako? Ano ka ba naman, Marilyn?
Hanggang ngayon ba naman, hindi ka pa nasanay sa mga comment ko sa mukha mo? Ano? Natanggapin mo ba o hindi? Salamat na lang po, Ma'am Charito, pero kaya ko maghanap ng trabaho ko. At salamat po sa pagpunta niyo dito, pero hindi ko po matatanggap. Nanay, pwede bang iwan mo muna kami ni Jerome dito? May pakisabi dyan sa bisita natin na bawal ang hindi staff dito sa kusina. Darlene, narinig mo. Alis na daw. Jerome, mag-usap naman tayo, please. May pakisabi marami akong ginagawa at wala akong panahon makipag-usap sa kanya. Lintik naman, oh. May ginagawa ako dito din, di ba? Bahala kayo mag-usap dalawa. Nakainis. Ano? Darlene, ano pa bang kailangan mo sa akin? Ha? Hindi pa ba malinaw yung pag-uusap natin dalawa? Tapos na tayo. Jerome, mahal na mahal kita. Sabihin mo lang sa akin kung anong kailangan kong gawin para makipagbalikan ka sa akin, gagawin ko. Ganyan ka na ba ka-desperata, ha? Na kahit ilang beses kita pagtulakan, pinagpipilitan mo pa rin yung sarili mo. Jerome, please. Gagawin ko kahit ano. Ikaw lang yung mahal ko. Ikaw lang. Hindi na kita mahal. Ano pa bang mahirap intindihan yun? Si Marilyn ang mahal ko. Ano bang nakikita mo dyan sa pangit na yan? O talaga lang mahilig ka lang sa mukhang unggoy? Sige, ibibili kita ng pet. Basta makipagbalikan ka lang sa akin. Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa pag-ibig na yun? Nasusukat sa panlabas na kaanyuan? Nabibili? Ha? Napakakitid naman pala talaga ng utak mo. At hindi na ako nagtataka na walang nagtatagal magmahal sa'yo. Sir, okay ka lang? Mama. Give me coffee or tea. Asan na ba yan, ma? I take it. Hindi mo siya nakumbinsi tumira rito, ano? You're right. Alam mo ba? Ako na ang lumalapit, ha? Tinanggihan pa ako. I can't believe it. Mikay! Mama, yun ang sinasabi ko sa inyo. Ayaw niya magpapilit. Alam niyo kung ayaw niya talaga, mabuti siguro huwag na natin pilitin na sarili natin sa kanya. Kung gusto niya doon sa nanay niya may sakit, hindi doon siya. I agree. Ginawa na natin ang lahat. Ayaw niya? It's her choice. I want something to drink. I need alak. Mikay! Mara! Oh my God! Where are the people? Mama Josie, tama naman po yung ginawa ko, di ba? Na tinanggihan ko yung offer sa akin ng Charitong trabaho sa resort. Naku, yan ang pinakatamang desisyon mo nang gawa sa buong buhay mo. Tsaka huwag kang babalik sa resort na yun, ah. Pero kasi nanghihinayang din po ako dun sa pera sana matatanggap ko. Total, kabisado ko naman yung trabaho sa resort, kaya kayang-kaya ko yun. O bakit? Sa tingin mo matutuwa yung nanay mo kapag nalaman niya na yung gamot na iniinom niya galing sa mga Carbonel? Eh kung tutuusin mo, yung mga Carbonel ang may kasalanan kung ba't siya nandito sa ospital, no? Mama Josie, iniisip ko lang din naman yung gastos ni Inay eh. Hindi naman pagkalabas siya dito sa ospital, matatapos na rin yung gastos namin. Siyempre, hindi. Oh. Kasi bibili pa kami ng pang-araw-araw niyang vitamins. Yung pang-maintenance pa niya. Oo, eh bakit hindi na magtatrabaho? Wala na ibang trabaho? Eh, Diyos ko, nuknukan ka ng galing, no? Trabaho pa nga naghahanap sa'yo. Di ba? Ito naman. Sana nga po. Nak, kanina ko pa napapansin malayo ang tingin mo. Iniisip ka ba?
Wala po, Nay. Meron lang mga pasalbot-salbot na iniisip. Pasensya ka na, anak, ha? Nagkasakit pa ako. Nakakadagdag ako dun sa mga iniisip mo. Dapat nga ako nag-aalaga sa'yo, eh. Huwag na po isipin yun, Nay. Siyempre, nanay ko kayo. At gagawin ko ang lahat para lang gumaling kayo. Saka para bumalik na rin yung dati niyong sigla. Naisip ko, paglabas natin dito, magaling na ako. Sana magpakalayo-layo na tayo, anak. Lumipat tayo ng ibang tirahan. Saan naman po tayo pupunta? Kahit saan, anak. Basta magkasama tayong dalawa. Alam mo, dati, kamping-kampi ako sa'yo eh. Paniwalang-paniwala ako na mahal mo si Marilyn. Yung pala, tinututime mo lang siya. Maawa ka naman sa akin. Malala ang sakit ng nanay ko. Huwag mo nang dagdagan yung problema ko. Parang awa mo na. Darlene, pero mahal kita. Hindi na kita mahal, Jerome. Talagang sinasaktan kita para matandaan mo na hindi ka tunay na Carbonel sa kampeke. Magmula ngayon, pagbabayaran mo ang lahat na ginastos ko sa'yo. 800,000. Ngayon na nga. Operasyon pa lang yan. Wala pa yung ICU, oh. Tsaka yung gamot. Saan naman ako makakuha ng ganito kalaking halaga? Let me guess, may kailangan ka. Kailangan ko lang po talaga ng pera para sa nanay ko. Pero awa niyo na po. Kapalit lahat ng gagastusin namin. Gusto kong iwan mo at kalimutan mo ang nanay mo. Mighing kinabukasan